Maswerteng araw sa lahat ng taga-subaybay ng Moment by Rian Podcast Vlog. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 10 pagkakamali mo kaya hindi ka nakakaipon. Ang purpose ng videong ito ay upang mapalawak ang inyong kaalaman sa mga bagay na dapat at hindi dapat ginagawa kung nag-uumpisa kayo ngayong taon sa pag-iipon. Siya si Rian, pwede mong kaibigan. Laging masaya at malawak ang isipan. Kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may Money Serye Episode 3. Sa bawat gabay na ibabahagi ko, may 3 tayong kategorya. Napapaloob dito ay ang financial planning mistakes, spending habits, at ang mga investments and debts. So, ano nga ba ito? At ano ba ang mga napapaloob dito? Unahin ko na mga friendly ang financial planning mistakes. Financial planning mistakes. Ito ay ang mga pinakarason kung bakit nahihirapan ka mag-ipon, friend. Kung bakit hindi umuusad ang takbo ng pera sa'yo. Napapaloob dyan ang mga sumusunod. Number 1, lack of budgeting. Pangkaraniwan na sa ating lahat ang kapag may pera tayong hawak, kung saan-saan nagagasto. Samantalang kapag wala pang hawak na pera, kung ano-ano naman ang mga gusto natin, ang mga pinaplano natin. Ang pagbabaliwala sa pamamaraan ng pagbabudget ay nagre-resulta ng overspending mo. Nagagastos mo sa iba ang perang hawak mo. Karaniwan dahilan ay ang hindi pag-track ng mga expenses mo para sa buong buwan, buong linggo, o buong taon. Number 2, no emergency funds. Under pa din ito ng financial planning mistakes na nagre-resulta ng pagiging vulnerable mo kapag may mga biglaang pagkakagastusan ka. Sa Tagalog mga frenny, ito yung nagiging resulta ng pagiging problemado mo kapag may biglaang kang gastos. Wala ka kasing naitabi. Number 3, insufficient retirement savings. Kadalasan, nami-misunderstood ito ng mga tao. Ang alam lang kasi nila when you say retirement, isa mga nagtatrabaho lang yun. Which is wrong mga frenny. Yang maling pananaw na yan. Yan ang dahilan kaya nahihirapan ka at mahihirapan ka sa pagtanda mo. Ang retirement savings, ito yung naitabi mo sa habang panahon na nagtrabaho ka. Hindi ito yung emergency fund mo. Ito ay ang pera mo, ang savings mo na gagamitin mo sa pagtanda mo. May trabaho ka man o negosyante ka, dapat meron ka niyan. Preparing financial for post-work life. Ito yung pera mo para gagastusin mo kapag wala ka ng work o wala ka ng negosyo. Isa yan sa mga financial planning mistakes ng tao, walang naitatabi sa ganitong category. Ngayon na nalaman mo na ang unang category which is ang financial planning mistakes, gumawi naman tayo sa pangalawang money mistakes na nagagawa natin kaya hindi tayo nakakapag-ipon. Kaya nahihirapan tayong ito ay ang spending habits. Ano ba to, Miss Rian? Ang spending habits mga friendly, ito yung maling paggastos natin. From the word itself, spending. Mga maling paggastos. Under this, meron tayong mga categories. Number 1, impulse purchases. Ito yung mga bagay na nabibili mo o nagagawa mo because of your emotions rather than sa mga needs mo talaga. Like pumunta ka sa mall, may nakita ka, but because hindi mo napigilan ang emosyon mo, masyado kang nagpadala sa mga sales and marketing strategies, napabili ka nang hindi mo naman totally panin. Number 2, needs versus wants. Isang kamalian nating lahat ay ang nauuna pa talaga ang gusto natin kaysa sa mga talagang kailangan natin. Aminin mo man o hindi, may mga ganyan kang instances sa buhay mo. Yung okay lang na ipagsantabi ang totoong kailangan mo basta masatisfy ka ng gusto mo that time, that moment, which is very wrong. Underspending habits pa din ang tinutukoy ko. Number 3, unused or unorganized subscriptions. Yan, isa yan sa mga mistakes natin sa pera. Nowadays, ang daming digital subscriptions. Lahat yan may Netflix, Spotify, Apple subscriptions, at kung ano-ano pa. Even sa mga food services and shopping services sa mga apps. Ang siste, hindi mo naman talaga nagagamit. Pero kahit na hindi mo nagagamit, kung minsan nawawala sa isip mo na may subscription ka pala na nagkukos o dumadagdag sa mga monthly dues mo. Kaya dapat tignan maigi, lalo na online transaction nyo. Isa pa sa pangatlong kategorya kung bakit hirap ka makaipon o wala kang ipon ay ang tinatawag nating investments and debts. Under this, may mga kategory din yan mga friend. Ang hindi pag-invest at ang mga utang ang pinaka-common mistakes talaga ng tao na nagagawa sa pera kung bakit lumulubog kayo sa pera, kung bakit nahihirapan kayong mag-ipon.
Number 1, mataas na interest. Pasok ito sa mga credit card holder dyan, meaning accumulating credit card balance. Ito yung mga gradual increase sa bills nyo once na may mga unpaid kayo or once na may mga balance kayo. Mostly nangyayari ito kapag minimum or less than the full balance ang binabayaran nyo. Number 2, investments. Ito naman ilang beses ko nang sinasabi na kailangan may at least 3 basket ka sa buhay mo. Yung tatlong paraan para magka-income ka. Ang siste kasi, kaya nahihirapan sa pag-save ng pera, it's because you are not diversifying investments. Dapat hinahati-hati mo para mas lumago ang pera at mas marami kang pagkukunan ng income mo. Number 3, failing to negotiate salaries. Para ito sa mga nagtatrabaho. Mostly ganito nangyayari. Know your worth, friend. Underpay or underpaying yourself ang ibig sabihin nito. Grab ka ng trabaho, dapat inaalam mo muna ang mga benepisyo or work package na kasama sa trabaho mo. Ang siste, masyado kang workaholic pero hindi sapat ang sahod. Alam nyo bang mababa ang lifetime earnings nyo kapag ganyan? Yung savings talaga gipit pag hindi mo inaalam ng mabuti bago ka mag-grab ng work mo. It will lead to financial constraints. Another category mga friendly, not checking credit card history. Again, nasa may credit card holder tayo. Napaka-importante sa mga CC holder or credit card holder ang parating nag-check ng kanilang account. Napakaraming hacker or mga identity theft sa buong mundo na nangyayari sa credit card. Kaya minsan magugulat ka bakit malaki ang babayaran mo. Pero ang iba, hindi na ito nagagawa, which is wrong. Common mistake ito sa mga may credit card dyan. Dapat inaalam nyo parate or chinecheck nyo yung history nyo. Sa mga gabay na nabanggit ko, yan ang pakaiwasan nyo para maging okay ang money journey nyo this year. Narito naman ang mga common strategies para makarecover ka sa kalubugan dala ng maling pag-handle ng pera mo. Number 1, create a budget and track expenses. Self-explanatory na yan. Number 2, kailangan emergency funds or savings meron ka. Number 3, prioritize debt repayment. Kailangan magbayad ka ng utang mo para hindi ka lumulubog. Number 4, invest wisely. And number 5, develop healthy spending habits. Yang mga yan makakatulong sa inyo, lalo na ang number 3, i-prioritize mo ang utang mo, friendly. Lalo ka lang malulubog kung madami kang utang at hindi mo pa mabayaran. Hopefully, sa ating money serye na sinimulan ngayon taon ay may mga makakabayad na sa inyo ng utang. May mga makakaipon na, etc. 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 Basta sundan lamang ang mga gabay na nasabi ko at ibinabahagi ko. O siya, mga friendly, hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano gaganda ang iyong kapalaran.